Eto na, epektibo na nga po ang price ceiling sa ilang klase po ng bigas ngayong araw. Kaya nga. Magkano na ba, Rafi? Nag-ikot ka ba? Dapat hanggang 41 pesos kada kilo lang yung regular milled rice at hanggang 45 pesos naman kapag well-milled rice. Kaya sa Blooming Treat Market sa Maynila, paluging ibinibenta ang bigas para daw makasunod sa price cap. Kwento ng ibang nagtitinda, matagal na silang walang tindang regular milled at well-milled rice dahil wala nang makuhang supply. Kaya ang paninda nila ay puro premium grade, special at imported rice. Tulad ng report ni Maki kahapon. Oo nga. At balita ko naman dyan sa Marikina Market ay walang nagbebenta ng bigas na pasok po sa price cap na yan. Pinakamuna na raw yung Jolly Rice na 48 pesos ang kada kilo. At yung pinakamahal ay yung Japanese rice na nasa 63 pesos naman ang kada kilo. Nag-ikot naman po ang Super Radio DZBB sa ilang palengke sa Quezon City, particular na doon sa Muñoz Market. Paluging ibinibenta na po yung mga bigas dyan. Napipilitan na lamang daw silang magbukas ng tindahan dahil may binabayaran silang pwesto sa palengke. Naku po. Ayan, kaya eto na. Nag-ikot naman po ang gobyerno sa Quezon City at San Juan para tingnan kung nasusunod nga ba yung price ceiling sa bigas. Napaka-importante yan. Detalye tayo sa balita live ni Maki Pulido. Maki! Alam niyo, itong nasa likod ko, pansamantalang pwesto ito ng management ng Mega Q-Mart. Pero ubus na yung stock nila. Bukas na lang daw uli sila magbebenta. Pero kanina, medyo mahaba ang pila rito, no? 45 pesos nila binibenta yung kanilang stock. Pero mga special rice ito, no? Sa regular na price, siguro ibebenta ito ng halos 60 pesos. So, nagbenta ng palugi yung management ng Mega Q-Mart dahil akala raw nila ay walang magbubukas na pwesto ngayong araw dito sa Mega Q-Mart sa unang araw nga ng pagpapatupad ng price cap. Pero bago dumating yung interagency inspection para sa unang araw nga ng pagpapatupad ng price cap, nagbukas na ang ilang pwesto pasado alas 8 ng umaga. Sa inspection, kasama ang mga opisyal ng DTI, DA, DILG, MMDA at mga LGU. Sabi nung isang rice retailer dito sa Mega Q-Mart, naghahanap pa raw kasi sana sila ng supply na medyo mas mura naman per kaban ang presyo para mas katanggap-tanggap ba or mas kayang ibenta sa halagang 41 o 45 pesos. Pero napakiusapan na lang silang magbukas. Kaya eto, katulad ng ibang mga rice retailers sa iba pang mga palengke ay napuwersa silang magbenta ng palugi. Hindi masabi ng nagbabantay ng pwesto kung hanggang kailan nila kakayanin itong pagbebenta ng palugi. Ang binibenta kasi nila sa presyong 45 pesos na well-milled, dapat yan sa regular na price ay dapat 52 pesos. Ang binibenta naman nilang 41 pesos na regular milled, dapat yan 50 pesos. Limitado, kanina nung nagbebentahan, limitado sa 3 hanggang 5 kilo kada customer. Sa Agora Market sa May San Juan, may nakuha silang mas mura na supply pero yung binibenta nilang 41 pesos doon, sa isang pwesto, yung regular milled ay kulay dilaw, yung grain. Ang ibang stock naman sa ibang pwesto, durug-durog yung bigas na 41 pesos. Dahil may sa 41 at 45 pesos kada kilo na bigas, marami naman talagang namili. Kasi talagang binibili na raw nila ito ng higit sa 50 pesos. Sabi nung isang nakausap namin, kahit na durog yung kanyang binibili kanina nung nakausap namin siya, pwede na raw ito pantawid hanggang sa susunod na sweldo. Kung kailan mas makakabili na siya ng mas mahal na presyo ng bigas kada kilo. So sinisisi ng DILG ang mga price manipulators at hoarders sa pagtaas ng presyo ng bigas. Pero kanina nang tinanong natin ng DILG ay hindi pa nila masabi kung sino-sino ang mga ito dahil iniimbestigahan pa raw. Connie, Rafi. Maki, nabanggit ng Pangulo kahapon, meron daw tulong na ibibigay sa mga rice retailers. Anong balita mo dyan? So meron naman daw talaga, yun yung paulit-ulit na sinasabi kanina ng mga opisyal na nag-ikot ng mga palengke. Ang hindi pa masyadong malinaw kung paano yung mekanismo. So ang nabanggit lang kanina ni DILG Secretary Benher Abalos, nililista na raw yung pangalan ng mga apektadong rice retailers. So katulong nila dyan yung Grains Association maging ng LGU para malista kung sino-sino yung mga rice retailers. Hindi binanggit ni Secretary Abalos
Malolos kung magkano yung ibibigay sa mga apektado. Pero ang nabanggit kanina ni Agricultural Undersecretary Domingo Panganiban, kada rice retailer na apektado ay makakatanggap ng 15,000 pesos na tulong. Naku, ayuda na naman. Ayuda din ang kailangan daw. Pero sabi nga 2 billion, di ba? Mahahanapan pa nila ng pondo yan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Balita ko mula po sa Ilocos Sur, nakikiusap po yung ilang retailer na pagbigyan muna sila ng ibenta yung mga bigas na dati na nitong presyo, di ba? Oo nga, nabili nila. Kaya nga, malulugi raw kasi sila talaga sa price ceiling. May balita live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ivy, anong balita dyan? Connie, Rafi, ang Vigan City at Candon City na may pinakamalaking public market sa Ilocos Sur ang una sa monitoring o inspection ng DTI kasama ang mga kawani ng Provincial Agriculture, DILG at ng City Government. Ngayong araw ang implementasyon ng itinakdang price ceiling sa ilalim ng Executive Order No. 39. 41 pesos kada kilo sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo sa well-milled rice. Sentimiento ng mga retailer, lugi ang kanilang negosyo. Sa kwentahan ng mga retailer, kung nabili ng 1,200 pesos ang 25 kilos na regular milled rice, 48 pesos ang lumalabas na presyo kada kilo. Wala pa raw patong sa lagay na yan. Pero kung ibebenta raw sa 45 pesos, alinsunod sa price ceiling, lugi ng 75 pesos. Wala nang kita na lugi pa ang puhunan. Kanina nakikiusap ang mga retailer sa mga kawani ng DTI na pagbigyan muna ang kanilang dating presyo. Pero umalma ang DTI, maglalabas raw ng show-cause order sa mga hindi tatalima sa presyo. Connie, Rafi. Ivy, ano naman yung sentimento ng mga magsasaka dyan tungkol dito sa isyong ito? Rafi, balita ko sa mga nakausap nating magsasaka kanina, naunawa naman raw nila yung kalagayan ng mga retailer. Sa ngayon, ang posibleng farm gate price ng palay ay nasa 12 hanggang 15 pesos kada kilo. Mababang presyo yan pero nanaisin na raw nilang ibenta sa mga traders upang magkaroon pa sila ng puhunan para sa susunod na taniman. Samantala ko ni Rafi, ikinatuwa naman ng mga mamimili ang mababang presyo ng bigas sa merkado. Kabaliktaran yan sa pakiramdam ng mga retailer dahil mababa na nga yung presyo, posibleng huminto muna sila sa pagbebenta dahil hindi raw kakayanin ang pagbabayad ng renta sa palengke mula sa paluging kita. Connie, Rafi. Nako, kanya-kanyang sakripisyo talaga pero sana nga may ayuda. Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon.